Tanong ko naman po sa inyo, no? So, happy Bearmas po sa inyo, no? Happy At, Birthday po. at ito na nga yung madalas na tinatanong ng marami, lalo na pag malamig ang Pasko na. Tanong ko naman, kayo ba'y natatakot? Pag bigyan na lang kayo mag-iisa sa buhay, kayo ba'y natatakot po? Sa akin po siyempre po matatakot po kasi po nasanay ka na po na may kasama ka sa buhay. Siyempre, kung bigla na lang po silang mawawala, so paano ka na po? Halimbawa po is hindi ka po marunong kumita ng pera, paano ka na po makakainan kung bigla ka na po magiging mag-isa. So, siyempre po para sa akin, takot po ako. Mhm. Kayo po? Ako po, takot din po ako na maging mag-isa kasi yun nga po, nasanay din po ako na lagi po ako may kasama simula po nung pinanganak ako. Kaya kung siguro po magiging mag-isa ako, dun po ako may hirapan na parang buhayin yung sarili ko. Kasi sa mga pamilya ko po ako nakadepende ngayon at masasabi ko naman po na hindi ko pa rin po kaya na buhayin na mag-isa yung sarili ko. Pero sa tingin nyo kaya, kayo ba may mga trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Ako po, depende. Kasi mabilis din po ako magtiwala sa isang tao eh. Kaya madami din po akong kaibigan. Mhm. Sa naman po, sa usapang trust issue naman po, siguro nakadepende lang po din sa tao. Mhm. Kung mabilis lang po siya makikilala, kung siguro mabait, o kung ano man po yung ugali. Mhm. Ikaw? May trust issue po ako sa mga tao, lalo pa pagka po yung hindi pa po gaano kakilala. Siyempre po may sarili-sarili naman po tayong sarili-sariling pananaw, sarili-sariling pamumuhay. So doon po nag siyempre mag-adalawang isip ka po na pagkatiwalaan yung tao pagka po hindi po pa lubos na kilala. Mhm. Pero sa tingin nyo kaya, paano ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Paano ba nakikita sa likod ng maraming mga trust issue sa paligid? Paano ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Kasi nga, panahon ngayon, marami nang sasabing trust issue nga. Pero sa inyo kaya, paano ba nakikita itong tao na to ay mapagkakatiwalaan talaga? Kung po, kunwari po ay pag nakikita nyo po siya na marami po siyang kakilala, mga kaibigan, doon nyo po makikita kung isa po siyang papagkatiwalaan o kung hindi. Doon nyo rin po malalaman kung maganda po siyang pakisamahan o hindi. Mhm. Ikaw? So ano nga pong tanong po? Sa tingin nyo, paano ba malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan sa likod ng maraming trust issue sa paligid? Depende po sa kung paano po siya makisama po sa mga nasa paligid niyo po. Kasi marami rin po kaibigan po na yung hindi ko naman po sila gaano lubos na kilala, pero yung mga nasa paligid po nila is yung talagang kapag po nakikita niya yung mga kaibigan niya po, yung paano ba Pag-approach. yung approach po niya sa mga tao, nalapit po siya ng masaya, kakasabi po niya ng masaya. So, ayun po, ganun po. Mhm. Ito po, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo pang makamit sa mga natitirang buwan ng 2024? Kasi bare months na, magpapasko na sa mga susunod. Ano bang gusto nyo pang makamit? Ako po, ang pinakang goal ko lang po ngayon ay makapasa sa SEM ng ngayon pong college. Kasi naranasan ko na rin pong bumagsak nung last year. So, sobrang hirap po ng makisabay. Mhm. Ngayon po, tinatry ko po na baguhin yung kung ano po ako dati. Mhm. Tinatry ko po na mas mag-improve para po doon sa pag-aaral ko. Ikaw? Sa akin naman po is, ang gusto ko pong ma-achieve ngayon po is yung mataas po na grade. Kasi po, sa ngayon po, yung marka ko naman po kasi hindi po siya masyadong mataas, hindi po rin po siya masyadong mababa. So, ang pinakang goal ko po ngayon is
kung anong grade ko po nung last year, gusto ko po siyang mapataas po ngayong first year ng college. Yun po. Mhm. Pero ito po, tanong ko lamang, may iba lang konting tanong. Kayo ba'y mahilig sa mga social media? Mahilig ba kayong sa mga videos or sa mga posts sa social media? Active ba kayo sa mga ganun? Ako po, opo. Mhm. Ikaw? Opo. Ganito kasi, meron kasi akong napanood na isang video sa social media. Sabi niya ng isang lalaki, mga about 4 months na to ago ata ito. Palaos na po daw yung mga vloggers and content creators sa Pilipinas dahil giit niya daw ay nakakasawa na daw yung mga content. Yung iba daw parang walang aral, yung iba naman parang pineperahan lamang for views, or yung iba clickbaiting, or yung iba puro prank daw madalas. At sabi niya, palaos na po daw yung mga yan, itong 2024 hanggang sa mga susunod pang mga taon, rather. Sa tingin nyo kaya, sa inyong opinion, talaga bang palaos na po ba ang mga vloggers and content creators sa buong Pilipinas? Sa inyo kayang palagay? Sige, ikaw muna. Siguro po hindi. Kasi sa panahon po ngayon, ito nga po yung marami na nga pong mga vloggers na ginagamit po yung pagbibideo nila para kumita ng pera. Marami po na ang content nila ay para makatulong sa tao, pero may iba din po na parang trip-trip lang. Tulad nga po ng mga prank na mga videos. Siguro po, hindi ko po masasabi na nalalaos na yung mga ganong bagay, mga vloggers na yon. Kasi marami pa rin naman pong gumagawa nun, and siguro din yung ibang tao lang po nakakapansin o nakakapagsabi na nalalaos na po sila kasi hindi na po nila binibigyan ng atensyon yung mga ganong bagay po. Ikaw, sa tingin mo, palaos na rin mga yun? Hindi naman. Sa akin po parang hindi naman po siya parang palaos na kasi po. Sa ngayon po marami pa rin naman pong marami pa rin pong naglilitawan na mga bagong vlogger po eh. Kasi po kung yung iba po hindi na po sila masyadong napapansin kasi po parang paulit-ulit na po puro prank po ganon. Tapos hindi naman po natin masasabi na palaos na kasi po may mga kilala rin naman po tayo mga vlogger na ngayon po active pa rin po sila. Ayun po. Pero sa inyo kayang opinion, ano ba ang preferred yung napapanood sa social media? Mga uri ng vlogs or video? Ano ba yung pinakagusto niyo? Sa inyong palagay? Marami kasi yun eh. Curious lang ako. Sa akin po kasi yung yung documentary po sa mga animals po. Sa mga hayop. Pinapaliwanag po yung mga kung anong uring hayop po yun or kung saan po sila madalas matatagpuan or kung ano-ano po yung mga kung ano po ba sila, kung kumakain po ba sila ng karne, gulay, halaman, ayun po. Ikaw naman? Sa akin po more on history po ng about sa pamumuhay ng mga tao noong sinaunang panahon, yung mga hayop na nabuhay noon, yung mga halaman na nakikita sa mundo dati na ngayon hindi na nag-exist. Madalas naman po yung mga pinapanood ko po ay more on sa Korean dramas and mga skits po ng mga K-pop po. I see. Pero sa ganito mga pangyayari, may iba ng konting tanong lamang, no? Sa tingin nyo kaya, yung nangyayari sa paligid natin, nakakabahala na ba yung pagkalat ng tinatawag na monkeypox or mpox? Sa tingin nyo, magiging mala COVID-19 ba itong pagkalat na to? O sa tingin nyo hindi naman? Sa tingin ko po, hindi naman po kasi marami na rin naman pong naglalabasan na mga gamot para do sa mga certain na disease na gano'n. Katulad po sa sa COVID po. Noong matagal po na bago makahanap po ng gamot doon, nagawa pa rin naman po ng paraan. Sa monkeypox naman po, hindi naman po siya yung gaano na kumakalat ngayon, and may ibang case po na parang hindi na rin po talaga siya kumakalat. Ikaw naman? So sa akin naman po is parang hindi na rin naman po siya magiging katulad po ng COVID kasi na po tayo yung
paano ba 'to, yung parang, um, mas modern na rin po yung technology po natin para po mag-make ng bagong gamot. So, ayun po, para po sa'kin hindi na po siya magiging katulad ng COVID. Mhm. Sige, ganito, meron ba mga kantud na tanong, mas madali po ito, mas mabilis po rin po ito, at sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Sakto lang po. Sakto, ikaw? Sa'kin po hindi po kasi po nakakagawa po ako ng mga kasalanan po, kasi nasa natural na naman po sa ating mga tao yun na makagawa po ng kasalanan. So, para po sa'kin hindi po ako mabuti. Pero sa tingin nyo kaya, kung ilalagay po natin sarili sa pagiging mabuting tao, 1, sobrang yung masama, or 10, sobrang yung mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo sa pagiging mabuting tao po? From 1 to 10? Siguro po 5 lang po. 5. Mga 5 lang din po. 5 din. Paano natin po malalaman kung isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Paano ba natin yan malalaman? Sorry, I mean, isang mabuting tao rather. Parang katulad po nung kanina, malalaman po natin na mabuting isang tao kapag maganda po yung approach at yung pakikisama niya sa ibang tao na makikita mo na mabait siyang pakasamahan. Ano po, kung masasabi mo naman po na parang mabuti po ang isang tao kapag po yung siyempre po, kapag po yung maganda po pakikisama niya sa pamilya niya, sa mga kasama niya po, gano'n po. Mhm. Pero tanong ko lamang, may ba yung magbasa ng dictionary? Opo, hindi po. Hindi, ikaw. Hindi rin po. Pero pag search kay Google, nagagawa nyo lagi. Minsan lang po. Di naman po ako gaano nakadepende sa Google kasi marami naman po kunwari nagbigay po na activity yung mga teachers po namin. Ang ginagawa na lang po namin bubukas na lang po kami ng mga modules po namin para doon na lang po namin makita yung mga dapat sagot sa mga dapat pong gawin. Ikaw? Hindi naman po masyado kasi ang halos ginagawa ko lang naman po sa Google po yung kapag po may hindi po ko alam na English word, saka lang po ako halos nagta-translate lang po. Ganito lang yan. Kasi kaya ko tinanong yan, syempre halimbawa, kung di mo alam ang isang meaning, ang isang salita, wait lang ha. Sabi mo lang sin. Okay, kaya ako po, balik lang tayo, no? Kaya ako lang nasabi po yan ay dahil pag hindi natin alam ang meaning, madalas, search tayo kay Google or at iba pa. Pero ang punto lamang, ito kasing konting trivia. Pag sinabi daw na mabuti o good ang isang tao, sabi sa dictionary, may kinalaman po yan sa ugali ng tao. Dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mga mabibis na tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw? Opo. Yun nga po problema. Lahat po tayo dito ay guilty. Kasi yan po unang matutusong bata ang magsinungaling, pagtakpan o isekreto. Kaya lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnako po ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, napulot sa kalsada, hindi binalik, or sa internet. Kayo ba nakapagnako ng kahit anong gamit? Opo din. Sana lang naman po. Pakupit-kupit lang po sa nanay. Minsan po kasi yung lalo po pag nagugutom po, nakupit lang po ako ng pambili ng pagkain. Hey, ikaw? Opo. Ang akin lang po yung sa ballpen po, ang ginagawa ko po naman doon, kapag po nakakuha ko po yung ballpen, binebenta ko naman po siya ngayon para po may pangkain po ako. Ganun po ang ginagawa ko. Hindi nun ha. Pero imagine mo, nandiyan lang yung police station dyan. Sa totoong buhay, baka lahat na tayo natambay na sa kulungan na. Kasi totoo, kulong talaga tayo sa atin at mga ginagawa natin. Pero syempre, kaya doon tayo nakapagnakaw, wala yan sa presyo. Natutukso tayo sa bagay dahil kinakalan talaga natin. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay pumapalpak. Kaya lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo tumitindi lalo yan? Kung ilalabas po yung sa loobin nyo kapag nagagalit po kayo, siguro doon ko po masasabi na
nawawala po yung stress ng isang tao. Mhm. Ang tanong, Sa tingin mo, pag ikaw nagagalit, lalo ba tumitindi ang stress o hindi naman po? ano po, mas lalo po siyang parang tumitindi. Mas lalo po siyang tumitindi kasi nga po, galit ka na nga po, tapos stress ka pa, tapos wala ka pa pong mapaglabasan ng sama ng loob mo po, syempre po, mas lalo ka pong magagalit. Siyempre, normal naman po, pag po tayo magagalit, siyempre, masasaktan. Talagang maiinis talaga tayo. Alam namang ikaw ay tatawa o nakangiti, ikaw na nga ay nasasaktan na. Siyempre, magagalit ka. Kalokohan naman, sabihin hindi ka na nagagalit, pero deep inside, naiipon na yan, at bigla na lang maghurumentado or mag-iskandalo, magwawala. Ibig sabihin, hindi natin kailangan pumatay ng tao, suntukin yung isang tao, or saksakin yung barilin. Kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao at di mo kailangan magmura para gawin yan. Kaya nga may nasasaktan sa salita dahil nga napakatindi niyan. Yun nga lang, ay lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan, kunwari, nadulas ka lamang, napa-OM, insert God's name, random lang, kahit wala siyang kinalaman dito. Nababanggit nyo ba yan minsan? Sa akin po, ano po, minsan po na babanggit ko po, na bigla na lang po nalabas sa Yan, lalabas na sa bibig, no? Ganun kasi yung gusto kong iparating doon. Ikaw kaya? Ako po hindi po. Never? Siguro po dati, pero hindi naman po siya yung ginagawa ko talaga kahit ano. Yung sabihin po nating sinasadya. Hindi din po. I see. Pero kasi ganito lamang yan. Para mas natin maintindihan. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Ikaw? mahal ko po. So, halimbawa, yan, nagpapalipas kayo ng hangin. Yun nga, medyo kanina, may mga lamok na lumilipad po, no? Eh, kunwari, na dumapo, then nagulat ka lamang, sinapok mo sarili mo dahil nga mayroong lamok. Eh, napa-OM ka. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo, OM, insert mother's name. Kahit wala siyang kinalaman na dumapo ang lamok mo sa mukha mo, kunwari. O wala nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Kahit wala siyang kinalaman dito? Hindi po. Hindi, ikaw. Hindi po. Bakit kaya? Kasi ano naman po eh. Hindi naman po siguro sapat na dahilan yung magulat para kahit yung biglaan po na magulat ka, na gamitin niyo po yung pangalan ng magulang niyo para dun. Ikaw? Hindi po sapat na dahilan yung pagkagulat para gamitin po yung pangalan ng nanay o ang pangalan nga po ng nasa taas. So, ayun po. Siyempre, totoo naman, di natin talaga kayang gawin yan kasi loved ones po natin yan eh. Mahal natin ating mga nanay natin kaya hindi natin talaga gagawin. Kasi ang tawag doon ay pagkawala ng respeto yun. Pangit talaga yung pakinggan. Kung meron tayong respeto sa mga mahal natin sa buhay o kahit sinong tao man yan, dapat meron tayong respeto sa Panginoon. Siya kasi naglikha ng mundo sa mabuti at hindi po dinisenyo yung pag nahuli ng cellphone mo, OM, alam mo na, ganyan-ganan na. Yun nga lang, ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Siya naglikha ng mundo sa mabuti, yun nga lang, tayo lang natang gumagawa ng kapahamakan. Kaya lahat po talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po sa inyo, hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko kayo sinisiraan, kasi kasama rin ako sa mga ganyang tanong. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay at tayo po ihaharap, kunwari, sa tinatawag na judgment day sa harap ng Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty sa nagawa nyong kasalanan o inosente po kayong mga tao? Guilty po. Guilty ikaw. Guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Hindi po natin masasabi kung saan po tayo mapupunta kasi wala rin naman pong nakakaalam kung ano ba mangyayari sa atin after nating mamatay. Ikaw naman. Sa akin po, sa langit po. At bakit? Kasi po, sabi naman po doon sa dati ko pong sinisimbahan po, once na nagtiwala ka po sa kanya, tinanggap mo siya ng buong puso, tinamba mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, is mayroon ka ng, tawag ito, yung, mayroon ka ng ticket papunta sa langit. Ganun po. Parang ganito lamang, bigyan ko ng mabilis lang ang senaryo. Kunwari may isang kriminal, sabihin natin siya ay nagnakaw sa pera sa bangko, hindi nakip siya ng mga pulis at siya po ay nililitis sa korte. At meron tayong gawin nating dalawang senaryo. Una, sabihin natin yung isa, sasabihin niya,
Opo, Judge, guilty po ako sa nagawang kasalanan. Pero wala naman, hindi man natin ito siguradong siguro na sa kulong pupunta. Parang hindi siya sigurado. Siyempre sasabihin ng judge, kalokohan yan. May nagawa kang krimen, may nagawang kasalanan, nilitis ka, kailangan niyang bayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Ngayon, pangalawang senaryo naman para sa inyo. O kunwari sabihin natin, guilty siya, nagawang kasalanan, same act ng crime. Pero sasabihin niya, I think naman po, Judge, hindi naman po ako sa kulong pupunta kasi nagsisi po ako. Talagang kinilala ko na po ang Panginoon, na-realize ko po mali. Pwede man niya sabihin yun sa korte yun. Pero sasabihin ng judge, kailangan pa rin niyang pagbayaran, kailangan pa rin makamit ng hustisya, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan pa rin niya pagbayaran. Opo. Tama po. Ngayon, ito po kasi ang problema. Yung senaryo na yan ay parang parehas din sinasabi ng Biblia. Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, o di nirespeto mga magulang, o iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko lamang. Kayo ba sa tingin nyo ay nag-aalala na maaaring kayo pong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong dalawa. Lahat tayo, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba nag-aalala dito sa sasabi ng Biblia? Opo. Ano mag-aalala? Kayo ba nag-aalala sa sinasabi ng Biblia na maaaring lahat tayo ay sa impyerno pupunta? Kaya sa mga nagawa tayong kasalanan. Hindi po. Bakit Kasi hindi? po, na nagpapako na nga po si Kristo sa sa cross po. Baka po tubusin po tayo sa sa kasalanan. So, ayun po. Parang ang aanuhin na lang po natin is magbago po, maniwala sa Diyos, tanggapin po siya bilang Panginoon at aking tagapagligtas. O, ganito lamang yan. Balik lang ako sa isang mabilis na tanong lang. Ang Panginoon ba ay nagsisinungaling kailanman? Ang alam ko po, may time po na nakapagsinungaling po siya dati. Ganun? Ikaw kaya? Sa akin po, parang hindi naman po kasi siya na nga po, yung Diyos na nga po siya siya na po yung creator of heaven and earth. So, parang para sa akin po, hindi po. Actually, ang tanong na yan, napaka-simple na yan. Kasi gusto ko lang malaman kung gaano tayo ka-confident sa sagot. Ang totoo po talaga, kapag ang Panginoon ay nagsinungaling, di dapat di na tayo tumatambay na dito. Gulong-gulo na. Kasi walang truth. Walang kaayusan. Sabihin, ang Panginoon pala, hindi maaasahan pala. Imagine mo, yan, lamok lamang yan, nangangati na tayo, pero buhay naman tayo, di ba? Sabihin, kasi kung ang Panginoon po ay nagsisinungaling, wala na palang basehan ng lahat-lahat. Walang standard, wala nang kaayusan. At ang salitang perfect po sa dictionary ay according sa mga expert, nakita nila ay ang karakter ng Panginoon. Nakita nila, perfecto siya, wala siyang ginagawang mali, at hindi siya nagsisinungaling. Sabi nga sa Bible, hindi nga siya yung gumagawa ng kasalanan, at hindi nga siya yung nantutukso para isang tao gumawa ng kasalanan. Baliktad, tayo po yung natutukso sa kasalanan. Kasi ang ginagawa niya ay para sa kabutihan, pero tayo nga lang gumagawa ng kapahamakan. Kaya kung ano po sinasabi ng Bible, totoo po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lang po hindi nagtotoo yan, ay dahil sa interpretasyon ng tao. Tao po ang nagbabaliktad. Kunwari lamang, halimbawa naglalakad ka sa kalsada, may nakasulat, bawal tumawid, nakamamatay. Tatawid pa rin pa kayo? Hindi na po. Hindi na po. Siyempre, kaloko, mamamatay talaga tayo dyan. Napatunayan na siya. Diba? So, ibig sabihin, kailangan natin talagang paniwalaan dahil ito talaga yung totoo. Kasi kung hindi, talagang yung pagiging ignore natin sa reality, mapapahamak talaga tayo. Masakit na kung buhay ang pinag-uusapan. At ano man po mangyari, dahil po tayo mag-alala, yes, maaaring bigyan itong interview, pero malinis po intention ko dito. Gusto ko lang po may bahagi dahil ang buhay po natin maiksi lamang. At tanong ko lamang, kayo ba yung natatakot po sa kamatayan? Opo. Ikaw? Sa akin po, takot pa rin po ako. Kung kayo po'y mabibigyan, halimbawa ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, gaano pa kaya kahabang taon sa tingin mo na gusto mo magtagal dito sa mundong ibabaw? Ako po siguro po sapat na po sa akin kahit mga 100 years old po. 100. Ikaw naman, katanong numero, wala mong mali dito eh. Ayos na po sa akin, makaabot lang po ako ng 70 po.
70. Ayaw mo naman, 100. Ayoko po masyado na pong mahirap mabuhay po ng masyadong matagal. Tagal. So ito, tatanggapin mo, iwanan mo na lang ito, kasamahan mo. Ito, magawa ikaw sa'yo, okay lang sa'yo yun. Ayos lang po sa akin. Ang buhay lang po siya. Pero ang tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabubuhay? Hindi po. Hindi po. Yun nga ang problema. Di ko kayo tinatakot, di ako manghuhula, di natin kailangan gawing mahika ang tanong na to. Huwag naman sana, biglang pag-uwi nyo, bigyan kayong masagasaan. Huwag naman sana, bigyan tayong tamaan ng dengue, kasi nga, yun nga, nilalamok tayo kanina. O huwag naman sana, bigyan lang tayong pagtripan ng mga tao sa paligid, kasi yung palang kanilang kaaway ay kamukha lang pala, mistaken identity. Ang sakit naman yun eh. Di man to video game pag namatay ka. Okay, extra life, walang ganun eh. Pero dito sa Pilipinas, maraming pong kabataan o katulad nyo, hindi pinalad na mabuhay dahil binugbog na pagkamalan lamang. Ang masakit pa nga dito, walang control. Tao na nga yung pinapahamak ay gusto talagang para bang hayop ang trato. Ang buhay po natin, sabi sa Bible, lahat po tayo nilikha sa kanyang imahe. So mataas po talaga dapat ang value ng buhay po natin. At ang bad news nga po ito, kasi nga sa Bible, lahat talaga tayo ay guilty sa harap niya. Kasi po, ang justice po ng Panginoon, hindi niya pinalalampas ang mga taong gumagawa ng kasalanan. So ibig sabihin, hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo. Wala pong mabuti, sabi sa Bible. Kasi po, ang mabuti lang po yung Panginoon. Kaya nga, nagsinungaling ka nga lang, kahit isa lang yan, palpak ka agad sa harap ng Panginoon. Kasi ibig sabihin, ang standard po ng Panginoon ay talaga para sa kabutihan. At dapat talaga tayo mag-alala kasi buhay po ang pinag-uusapan. At yan ang justice ng Panginoon para sa lahat. Ang impyerno, may tatapon talaga at meron talaga may tatapon ng mga tao. Bagamat nakapag-alala, siyempre meron naman solusyon dito. Dito po muna papasok ang isang napakahalagang salita. Narinig ba salitang mercy? M-E-R-C-Y? Opo. Ikaw? Ano kaya sa Tagalog nun? Ano sabi mo? Awa. Po. So parang hindi sigurado. Pero tama ang sagot nun. Pag sa ating mercy ay awa. Tanong ko naman sa inyong dalawa, kayo ba laging nahingi ng awa sa araw-araw? Hindi naman po. Hindi. Ako po, tuwing umaga po, humihingi po ako ng awa po. Tuwing, ano lang. Pag sabi ko sa natin humingi ng awa, hindi man sabihin po na parang mahina tayong tao. Kasi pag tayo humingi ng awa sa Panginoon, inaamin natin tayo po yung mahina. Tayo po yung nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. At baka hindi nyo napapansin, ito po yung nagiging daan upang hindi tayo laging dumidikit sa kasalanan at sa tukso sa paligid. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Lagi natin naalala ang kanyang salita at ang kanyang gabay para po tayo ay magtiwala sa kanya. Dahil sabi sa Bible kasi, ang mga taong nagpapakumbaba, yun ang tinataas ng Panginoon. At yung mga taong masyadong mataas ang kanilang sarili o pagyayabang, kung tawagin natin, sila ang ibinababa ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos yung mga taong masyadong mataas ang kanilang pagyayabang nila dahil ayaw ng Panginoon yun. Dahil ang buhay naman ay galing sa Kanya. Siya naglikha ng ating mga buhay, siya rin may karapatan na bawiin ang mga buhay din natin. Nga lang iba-iba tayo ng ating inspiration ng ating buhay. At pag nangyaring tayo humingi ng mercy sa Kanya, meron talaga itong magiging solusyon dahil alam ng Diyos, kailangan natin ito para hindi tayo mapahamak. Dahil ito na po ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Yung ibinigay po ng Diyos ang kanya pong bugtong na anak na si Jesus po para po tubusin po tayo sa kasalanan. Kami dadagdag pa doon? Hindi po. Tama. Tayong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo, tama po. Yung saktong-sakto, magbe-bare months na. Kagaya nito, 110 days na lang, Pasko na. Na kung saan ay inaabangan po yung araw na yan, di ba? Na kung saan, tayo natin makasalanan, pero ang ginawa ng Panginoon Kristo, binuwis niya ang kanyang buhay dahil gusto niya pong magbahagi ng katotohanan at nagmamalasakit. Yung kanyang pag-ibig na binuhos niya ay ang tatawag na unconditional love or sa wikang Pilipino po, pag-ibig na walang kapalit. Sabihin, hindi sila humingi ng kapalit. Maaaring nararanasan niyo yan, pero hindi sila humingi ng kapalit. Kasi alam nila, para sa nila masaya na maibahagi nila itong katotohanan dahil nga nagmamalasakit sila. Si Jesus kasi hindi lang siya tao. Siya rin na Diyos na alam niya na pagbabahagi ng katotohanan ay kapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ipinako, siya ipinatay at tinorture,
at siya ay pinako nga sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya doon, pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalpong kasamaan, natalpong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po'y guilty, pwede po siyang palayain kung may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Piyansa, mula sa kulungan. Opo. Yan yung pagbabayad ng danyos. Kaya nga may tao makakalaya kasi may nag-ako po sa kanyang ginawang kasalanan. Pagbabayad ng danyos. Ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging kapalit upang magkaroon po ng pag-asa at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kasi ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang lahat-lahat. Kayo ba naniniwala may pag-asa po sa buhay? Opo. 100% sure? Opo. Opo. Dapat lang. Kasi ito nung mangyari yan, dapat po tayo mayroong pag-asa. Kasi ganun po talaga ang buhay eh. Kasi pag sabi mo wala tayong pag-asa, talagang isabihin, matindi yung negatibong epekto nito na akala natin wala ng pag-asa. Kasi mga Pilipino po, mataas ang kanilang tingin sa pag-asa kasi alam nila na meron talagang Diyos. Yun po yun. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Jesus po dapat na maging pag-asa natin. Ang kaligtasan po ay nasabihan ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Repentance. Oo, narinig mo yung repentance? Narinig mo? Narinig ko na po. Ano kasi sa Tagalog nun? Repentance. Ano nga ba sa Tagalog? Yung Sirit na. girit na po. Ikaw, sirit na rin. Pag sabi tayong repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Pagsisisi. Halimbawa, kapag kayo nagkasakit, di ba gusto niyo laging gumaling? Opo. Opo. Halimbawa, nagkasakit kayo kunwari lamang. Makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi po. Siyempre, kalokohan yan. Hindi nyo ma-appreciate yung pagtatambay lamang o paglinghap ng malinis na hangin. Kasi kalokohan niya pag tayo merong sakit. Pag po tayo nagkasakit, gusto tayong laging gumaling. Pag po tayo nagawa ng kasalanan, talikuran naman nagawang kamalian at pabagoy ang ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pilihan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na akong mabibis sa tanong. Nagsasabi kayo ng totoo sa ating napag-usapan po. Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo, lalo na po yung sa yung kanino niyo pong tanong kung magiging okay po ba kapag naging mag-isa na lang po sa buhay. Ikaw? Ganun din po. Ganun din. Mapapaisip din po kung paano nga po is bigla na nga lang po na maging mag-isa na lang. Pero ito po, sa tingin niyo, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Hindi din po. Hindi. Ikaw? Hindi po. Pero nabuklat niyo naman siya. Opo. Opo. Ganito na kasi yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin niyo? Bubukas po ng rep. Naghahanap po ng Naghahanap na pagkain. pagkain. Siyempre, pero gagawin niyo yan araw-araw. Kasi pag di mo ginawa yun, matitigok talaga tayo ng maaga dyan, di ba? So, kung po tayo nagugutom, kakain tayo araw-araw. Pero pag po tayo magbabasa ng Bible, sana po ay araw-arawin natin. Di ko pinipuwersa. Kasi yan yung love letter niyan ng Panginoon galing sa atin. Dahil para po isang tao ay maging malusog, hindi dapat lang sa isip, hindi lang sa katawan, hindi lang marami ka lang kaibigan sa paligid, hindi lang yung meron ka maayos na emotion or mental kung tawagin natin. Sana ganun din sa spiritual. Kasi parte po yung ating katauhan kung bakit po tayo buhay sa mundo na ito. Kasi kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po talaga tayo ay sa impyerno itatapon. Kasi yan po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero maraming po maliligtas na tao. Hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay nagsisi sa mga nakasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang, yung dalawang bagay na yon, ay tsak, pwedeng maligtas po ang tao dahil yun sabihan ng Panginoon. Dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala na po. So kung wala kayong katanungan, maraming salamat po dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po. God bless po sa inyo. At happy Bear Month din po ulit. Thank you din po. Salamat din po.